tayo sa umaga po na ito. Hallelujah. And bago po tayo magbigay ng papuri, pwede po ba tayong humanap ng tatlo? At makakamayan po na masasabihan po natin na good morning! Good morning! Sino po dito excited na magbigay ng papuri para sa Panginoon? Amen. Sino po dito excited na magbigay ng papuri para sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Pwede po ba pumikit po muna tayo at manalangin sa Panginoon? Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong araw na bining mo sa bawat isa, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil dinako mo kami sa lugar na ito upang purihin ka, dakilain ang iyong pangalan sa lugar na ito, Lord God. Lord, patuloy po, Panginoon, katulad po, Panginoon, Lord God, ng ulan, Panginoon, Lord God, ganoon mo rin ibubuhos ang iyong matinding presensya sa lugar na ito, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, Lord God, bawat sulok po ng lugar na ito, Lord God, ang presensya mo, ang pagmamahal mo, ang maranasan ng bawat isa sa lugar na ito, Lord God. Lord, maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kamo pinaka-the best po ng palakpak para sa ating Diyos na buhay. Kamo pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon? We worship you, Jesus. Pinupuri ka namin. Dinadakilang yung pangalan sa lugar na ito. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Pwede po ba natin ibigay ang pinaka-best natin para sa Panginoon? For you, we're living up for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, I live in up for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. For you, we're living up for you.
You're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah! Hallelujah! Can we shout aloud po? Jesus! Come on, yung pinaka-the best po na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We thank you, Lord. Sino po dito naniniwala at nag-e-expect na may matinding gagawin po ang Panginoon sa araw na ito? Kaya po ngayong umaga, patuloy po nating ibigay yung pinaka-the best po natin na pagsamba sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord. Sa kabila po, Panginoon, ng aming pong kapaguran sa buong week, O God, patuloy, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng kalakasan, O God, sa araw po na ito. Come on, Light Church family, let us open our mouths to the Lord this morning and worship Him today. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify you, God, in this place. Lord, we worship you. We honor you, Jesus. Come on, let's open our mouths to the Lord. Let us worship Him. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Jesus. Today we will sing. Let us sing this worship song with all of our hearts. I was so alone in the darkest of night. You reach for me, pull me into your light. There's nowhere to hide. When there was no one else, you whispered in my ear, draw close to me, for I'm always near. There's no need to fear. There's no need to fear. Hey, every voice says, Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, my Lord. Oh, Jesus, we honor you. We worship you. Once again, we will sing this with all of our hearts. I was all alone. I was so alone in the darkest of night. You reached for me, pull me into your light.
There's nowhere to hide. When there was no one else, you whispered in my ears, "Draw close to me, for I'm always near." There's no need to fear. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, Jesus, there is none beside you. There's no one like you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Once again, let's all declare, Jesus, Jesus, there is none beside you. There's no one like you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Come on, church. Why don't you open up your mouths to the Lord today and start to thank Him? Truly, God, there is no one like you. Your name is above all names, Jesus. Come on, if you believe, why don't you lift up your hands to the Lord? Wherever we are right now, let us worship the King of Kings and the Lord of Lords today. Oh, we worship you, Jesus. Every voices, let us all declare. So I stand before you, give my whole life to you. Jesus, you are all I see. In you I find my perfect peace. So I stand before you, give my whole life, give my whole life to you. Jesus, you are all I see. In you I find my perfect peace. Come on, church, let's all declare. So I stand before you, give my whole life to you. Jesus, you are all I seek. In you I find my perfect
Give my whole life to you, Jesus. Jesus, you are all I see. In you I find my faith. Let us all declare, church. So I stand before you, give my whole life, give my whole life to you. Jesus, you are all I see. In you I find my perfect peace. Jesus, there is none beside you. Come on, if you believe. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more, Jesus, my Lord. Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's continue to expect more of His presence today. We long for your presence, Jesus, here in this place. Oh, we worship you, Jesus. Today we will continue to worship the Lord with all of our hearts. Savior, Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. And you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Every voice says, and I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I
deeper. I give all to be with you. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Sa umagang ito, patuloy nating sambahin ng Panginoon. Patuloy natin siyang pasalamatan pagkat araw-araw, ang mayamang biyaya niya ay patuloy nating nararanasan. Sa oras na ito, hallelujah, Lord, kinikilala po namin na ang katotohanan sa buhay po namin. Kaya po kami nakakapagpatuloy dahil meron kaming tapat na Diyos na kasama namin sa aming mga buhay. Kaya salamat, Lord, pagkat ang araw na ito, Panginoon, ay araw po ng aming pong pasasalamat at pagdiriwang na katapatan mo. At inaangkin po namin, Panginoon, na sa bawat araw na totoo na ikaw ay hindi nagbabago pagkat sinasamahan mo po kami. Pagkat ayon sa salita ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 5, walang makakapaniig sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Magiging kasama mo ako gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Church, sa umagang ito, hindi ko po alam kung ano po yung senaryo, ano po yung mga kalagayan ng buhay ninyo. Pero sinasabi lang ng salita ng Panginoon, may pangako siyang personal sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi kanya pababayaan sa lahat ng mga season ng buhay mo. Patuloy kanyang gagabayan. Kaya sa umagang ito, simulan natin pasalamatan ng Panginoon. Punuin natin ng pasasalamat ang lugar na ito sa pamamagitan ng ating mga labi. Simulan mo buksan ang iyong bibig at simulan mong alalahanin ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa iyo. Na mula noon hanggang ngayon, never kang iniwan ng Lord. Through thick and thin, tunay na naging tapat ang Diyos. Kaya sa oras na ito, pasalamatan mo, Panginoon. Alalahanin mo siya sa mga bagay, sa mga bawat araw na ikaw ay nakakapagpatuloy. Pasalamatan mo, Panginoon, sa iyong pamilya. Pasalamatan mo, Panginoon, sa kanyang pagpapagaling sa iyo kung ikaw man ay nagkasakit. Pasalamatan mo, Panginoon, sa pagtugon ng iyong pangangailangan araw-araw. Kaya sa oras na ito, come on, church, pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord. We honor you. Maraming salamat po. Sa oras pong ito, Lord, sasambahin ka namin patuloy. Pupurihin ka namin, Panginoon. Hallelujah! Come on, church, minsan pauwitan natin ang Panginoon. Hallelujah! Itaas natin ang ating mga kamay. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I can't go to be with you, and I live to worship you. Yes, Lord. Ito po ang aming nais, Panginoon. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Lord. Patuloy po kami mabubuhay na patuloy naming nanaisin nang ikaw ay maging malapit sa amin.
Kaya salamat, Lord, pagkat minahal mo po kami. Hindi ka po nagkulang. Salamat, Lord, sa katotohanan ito na hindi mo po kami pinagkaitan ng pagmamahal mo. Kaya, Lord, patuloy nga sa bawat araw. Tulungan mo po kami. Na patuloy po namin, Lord, naisin ka. Na sa bawat araw, piliin ka. Na sa bawat araw, Panginoon, ay sumunod po kami. At ang dalangin din po namin, Panginoon, kung minsan nakakaranas man po kami ng pagod at akot, tulungan mo po kami, palakasin mo po kami. Dahil alam po namin, Panginoon, na anumang hamon na amin pong dinadaanan sa mundong ito, nananatiling ikaw ang kasama po namin. Kaya maraming salamat po. Nakapagpatuloy po kami dahil sa mayamang biyaya mo. Kaya karapat dapat lang, Lord, ng papuring ito. At ang pagsambang ito, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang po. Kaya maraming salamat sa pribileyo na kami po'y makalapit sa iyong presensya. At ikaw ay aming masamba. Kaya Lord, sa umagang ito, naniniwala po ako, binuksan mo ang kalangitan at tinanggap mo po ang pagsamba ng iyong mga anak. At sa umagang ito, kagaya ng ulan, binubuhos mo rin ang matinding pagpapala sa mga buhay po namin. Kaya Lord, we claim the victory upon victory, breakthrough upon breakthrough sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Pagkat Lord, pinahal mo po ang bawat isa sa amin. Kaya tanggapin mo po ang pasasalamat namin at aming palakpak sa aming Diyos na buhay. Come on, church! Ibigay ang palakpak sa ating hari na mga hari, sa ating Diyos na mga Diyos. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord. Patuloy na ikaw maging sentro. Ikaw po ang matanghal sa lugar pong ito. At ang pangalan mo, Panginoon, ang maitaas. Salamat po. In Jesus' name. Amen! Sa po sa atin. Can we greet people sa ating pong katabi? Pwede po ba nating batiin ng good morning? Come on. Let's greet one another with smile in our faces this morning. Purihin po ang Panginoon. Blessed morning to everyone. Na-miss ko po kayo. Purihin ang Diyos. Glory to God. Salamat sa Panginoon. At least once a month nandito po ako. Amen? Glory to God. Purihin po ang Diyos. So, sa oras po na ito, tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Panginoon for bringing us in this place, no po, safe and sound. At sino po sa inyo dito nagpapasalamat sa Panginoon kasi ginising siya ng Panginoon kanina? Taas po ang kamay. Lahat ng nagpapasalamat kasi nagising pa. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. And this morning po, we are going to talk about another name of God, no po. Ito pong pangalan po ng Panginoon po na ito ay tunay nga po na matindi po yung rima nito sa aking pong puso. At sapagkat ako po ay talaga naman, sino po sa inyo dito mag-a-agree po sa akin, lahat po tayo nagkasala laban sa Panginoon. No, but thank the Lord kasi even though we are sinners, even though tayo po ay nagkakamali, meron pong ginagawa ang Panginoon para po tayo ay patawarin. Can I hear aloud? Amen. Napakadami na po nating pinag-usapan patungkol po sa pangalan ng Panginoon, the God I know. Pasensya na po kayo, bakit ganito ako magsalita? Natapos na yung aking surgery at medyo makapal ngayon yung aking kaliwang pisngi, no? Pero hindi po halata dyan. Sobrang kumapal. Ayan po. At medyo masakit po yung aking tahe right now. At ako po naniniwala, hindi po to hadlang para po hindi ko po maipahayag ang mabuting balita mula sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. So purihin ng Panginoon. Today we are going to talk about Jehovah Sidkenu. No? Nung nakaraan, pinag-usapan po natin, no po, napakadaming pangalan ng Panginoon, nagpakilala ang Diyos sa bawat isa sa atin that I am, no, Elohim, meaning the all-powerful God, the all-powerful Creator. Nagpakilala po sa atin ng Panginoon bilang I am Yahweh. No? Ibig sabihin, the self-existent one or the covenant-keeping God. Nakipag-covenant sa atin ng Panginoon. No? Sino po sa inyo dito naniniwala, nakipagtipan sa iyo ang Diyos? Taas ang kamay. Lahat ng naniniwala na nakikipagtipan sa atin ng Panginoon. We talk about, simula po tayo ng July, no? We talk about I am Yahweh.
the self-existent one or the covenant-keeping God. We talk about, I am Adonai, the Lord our Master. Sino po sa inyo ang master ng buhay mo? Walang iba kundi ang Diyos. Taas ang kamay. No? Wala nang nakaupo dito na self. Ang nakaupo na sa puso ng bawat isa sa atin si Christ. Can I hear aloud, amen? And then we talk about I am El Elyon, the Most High God. No? And then August, pinag-usapan po natin, the God I know, pertaining to, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran is our provider and our protector. No? We talk about I am El Shaddai, no? The all-sufficient God. Sino po naniniwala po dito, sufficiente ang Panginoon? Anong pangangailangan mo ang hindi kayang itugunin ng Panginoon? Kaya po ng Panginoon. And then we talk about I am Jehovah Jireh. The Lord will provide. No, sino po sa inyo dito mag-a-agree? Even in our deepest what? Deepest sacrifices, He can provide. No? Hindi basta-basta, alam niyo po 'yon, akala mo sa iyo galing pero hindi. Sa Panginoon galing. Kaya ka nakapagsakripisyo. And then we talk about Jehovah Rapha. Sino po sa inyo dito naniniwala that the God that we serve is the God who heals us? No? Sino po sa inyo nakaranas ng kagalingan? Taas po ang kamay, lahat ng nakaranas ng kagalingan. Amen? We talk about Jehovah Nissi. Sino po yon? The Lord is our banner. Kung ang Diyos ang ating pong banner, we believe, no po, na wala pong sitwasyon ang hindi po natin kayang pagtagumpayan. Because kasama po tayo, sabi mo sa katabi mo, sa parada ng tagumpay. Amen? Sino po naniniwala, kasama po tayo sa parada ng tagumpay? Amen? And then, we talk about, I am Jehovah Shalom, the Lord is peace. Sino po sa inyo sa kabila ng problema may kapayapaan? Taas po ang kamay, lahat po ng may kapayapaan. And last Sunday, no po, nagsimula po yung series natin, The God I Know, pertaining to the God that the God that guide and righteousness. Meaning, ang unang pinag-usapan natin, I am Jehovah Ruhi. The Lord is my shepherd. Sino po naniniwala kung siya ay nasa kamay ng pastol, hindi siya kailanman magkukulang? Taas ang kamay. At hindi siya pababayaan. And today, we are going to focus one of the name of God, and that is Jehovah Sidkenu. The Lord our righteousness. Sa umaga po na ito, tayo pong lahat ay tatayo just to give honor to the reading of the Word of God na matatagpuan po natin in the book of Jeremiah 23, verses 5 to 6. I'll be reading verse 5, and then sabayan niyo po ako sa verse 6. Sabi po ng verse 5, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya ang isang lupain, ang katarungan at ang katuwiran. Verse 6, tayo pong lahat, want to ready, begin. Magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ang ating katuwiran. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Hallelujah. Let's all bow down our head and close our eyes and let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this morning. Salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, bago pa lang po kami dumako sa lugar na ito, Panginoon, nauna ka na. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng panibagong kalakasan, dahilan para makapagbalik kami ng papuri at pasasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo, dahilan bakit kami nakarating sa lugar na ito. Sa oras po na ito, ang aming pong panalangin, patuloy mo kaming samahan sa aming pag-aaral. Bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, upang aming maunawaan, Panginoon, ang iyong salita. Walang salita mo ang babalik ng walang kabuluhan. Lord, hayaan mo nga po na mag-iwan ng rima sa aming mga puso at isipan ng salitang ito upang magkaroon ito ng application sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Holy Spirit, take charge this morning. May your name be honored and glorified. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ang pinaka-the best clap of praise ang Panginoon sa umagang ito? Sige po, pinaka-the best clap of praise sa umagang ito. Come on! Hallelujah!
Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay makakaupo sa presensya ng ating Diyos na buhay. No? What does it mean to be right with God? No po? Ano po bang ibig sabihin, no, na maging tama po tayo sa paningin po ng Panginoon? Sino po sa inyo dito naniniwala, the very purpose, bakit po tayo nandito? Kasi gusto po natin na habang nakikilala po natin ang Panginoon, mas lalo pong umaayos po yung ating lakad sa Panginoon. Taas po ang kamay, lahat ng gustong ayusin ang lakad sa Panginoon. Totoo po ba? Napakahirap po, no, bilang isang tao na nasa flesh, bilang isang tao na kung saan po ay nag-i-struggle, no, sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, nag-i-struggle para ma-achieve niya yung perfection. Nag-i-struggle para sa kanyang own righteousness. Kasi bakit? Alam po natin that our righteousness was being ruined by Satan. Can I hear amen? Yung righteousness natin, sinira ng kaaway. Yung righteousness natin, sinira ng demonyo. No po? Nag-i-struggle po tayo, no, for perfection and self-righteousness. Yung pakikibaka po natin sa pagiging perpekto at pagiging matuwid araw-araw, kadalasan pong nagmumula saan? Sa pagnanais na mapabilib po natin yung mga taong nakapaligid po sa atin. Sino po sa inyo aamin? Taas po ang kamay. Because we want to please people. Because we want people see us na alin, na lumalakad according sa kung ano ang panuntunan ng Panginoon. We don't want other people say negative about us. We don't want other people say, Kristiyano pa man din, pag linggo nandyan sa simbahan, pero pag araw ng Monday up to Saturday, back to the normal. Totoo po ba? Ayaw po nating nakakarinig nun. Sometimes, alam niyo po yon, ang hirap patunayan yung ating pong mga sarili sa mga taong, alam niyo po yon, hindi tayo maiintindihan. Ang hirap ipatunayan yung pagiging mananampalataya. Ang hirap patunayan yung ating pong mga sarili. No po? Kaya nga po, nagkakaroon po tayo, alam niyo po yon, ng desire na ma-please yung mga taong nakapaligid sa atin. O kaya naman, makamit po natin yung sarili po nating pamantayan ng pagiging righteous in the eyes of God. Alam niyo po yon, na humahantong po, saan? Sa pagkabalisa at pagtutok natin sa ating pong mga sarili at hindi pagtutok sa kung paano po tayo tinitignan ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo ang magmamatter lang yung sasabihin ng Diyos, hindi sasabihin ng tao? Ang magmamatter lang dapat sa mga mananampalataya kung paano po tayo tinitignan ng Panginoon. Na at kung paano po tayo dinidefine ng mundong ito. No po, pipeding ang mga taong nakapaligid sa atin may ruin our character. Maybe some people na kasama natin sa trabaho may say anything against us. Even churchmate, even people na akala po natin nagmamahal sa atin, sometimes ginagamit din po para po tayo ay mawalan ng pagtingin sa ating pong mga sarili. But today, this morning, brothers and sisters in Christ, Jehovah Sidkenu, this name found in Jeremiah 23 verse 6, no? This is a prophetic name for the Messiah. Ito po ay prophetic name ng ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So dito, pinapakilala po si Jehovah Sidkenu. Ano po ba ito? It comes from the Hebrew word for righteousness or justice. No po? Sa mundo, sa bansang Pilipinas ngayon, na napakagulo po ng politics. Sa bansang Pilipinas, na alam niyo po, sino po sa inyo dito mag-a-agree? We are affected sa kung anong nangyayari sa Senado. Taas po ang kamay. No? Sa mundo po na ating ginagalawan, no? We want righteousness and justice. We are crying for righteousness and justice. But you know what, brothers and sisters, no po, hindi lamang po yung mga nakaupo in the government officials ang nangangailangan ng righteousness and justice. The we people na naririto po, no po, sa bansang ito, nangangailangan din po tayo ng righteousness and justice. Why? Because alam po natin, sinira ng kaaway yung ating pong righteousness. Yung ating pong katuwiran, yung ating pagiging matuwid ay sinira po ng kaaway.
At sa umagang ito, as we explore ito pong message po na ito, the name Sidkenu, ano po ba ang kahulugan nito sa ating panahon, sa mga oras po na ito? Ako po naniniwala that our righteousness is not the result of our own efforts. Bakit ka banal ngayon? Tignan mo nga po yung mukha ng katabi mo. Whether you like it or not, banal po iyan. Amen? Na po? Whether we like it or not, pinaging banal ng Diyos yan. Binigyang katwiran ng Panginoon. No, we are justified because of God. No po? Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, the reason why we are righteous right now, it because of the gift of God. No? Through faith in Christ Jesus. Bakit ako nakakatayo po in front of you? No po, bakit po kayo nandito ngayon sa umaga po na ito? It's not because you are perfect and you are righteous. Sino po mag-agree po sa akin? Lahat po tayo sumasablay. Taas ang kamay, lahat ng may sablay. Nakakagawa ng pagmali, nakakapag-isip ng hindi maganda, nakakapagsalita, lalo na pag nanggigigil na sa gobyerno. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ang number 1 usapin ngayon sa atin, alam niyo po yun, no po? Flood control. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, wag po nating tanggalin yung ating kapayapaan because of that. Kasi po ako naniniwala, God allowing those things because God wants to expose things sa ating pong kapaligiran. I-expose sin. No? Ine-expose po ng Panginoon yung kasalanan. And that is biblical. Kaya nga, wag po tayo magpatanggal ng kapayapaan. No, meron po ako nakausap na tao, talagang stress na isip. Sabi ko, naku po, baka po kayo ay baka po kayo ay ma-stroke na naman kasi galing po siya sa stroke. No po? Sabi ko, wag niyo na pong isipin yan. Ipanalangin po natin sila. Kasi pinahihintulutan po ng Panginoon na ilabas, ipakita ang kasalanan ng mundong ito para makita po yung kanyang kamay na siyang tutulong sa atin despite of things na nangyayari po sa ating pong kapaligiran. When you agree on that, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon sa umaga po na ito. No? The problem of our own righteousness. Nagkaroon po ng problema kasi ang righteousness mo, no, yung pagiging matuwid mo sa harapan ng Panginoon, sinira ng demonyo. No po? Sinira ng kaaway. Why? Ayaw ng demonyo na pupunta siya sa impyernong siya lang mag-isa. Hahanap siya ng tao na makakasama niya. Just like what he did. No? Ang kinuha niya, kumuha siya ng mga ilan from the angels. At anong ginawa niya? Kinurap niya yung angels na yun para sumama sa kanya. Kasi ayaw po ng kaaway na siya lang ang mag-isa na masisipa sa dagat-dagatang apoy. Ang target ng kaaway, specifically, sabi mo sa katabi mo, ikaw. Whether you like it or not, you are on the target. No? Point. Lahat po tayo na mananampalataya, lagi po niya tayong target. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, may problema yung ating sariling katuwiran. Paano ka ngayon nahaharap sa Diyos, nagka-problema yung righteousness mo? That's why Jehovah Sidkenu is important. Kailangan po natin ng Jehovah Sidkenu, no, para sabihin sa atin at ideklara sa atin that we are righteous. We are righteous indeed. Lahat po tayo ay ginawa ng Panginoon na na matuwid sa harapan niya. Ano ang problema? Ano po bang naging problema? Going back doon sa pinag-uusapan natin. Nagkaroon ng problema and that is because of our inherent sinfulness. Dahil po sa ating, likas na pagkakasala. Sabi nga po natin, pag nagbilangan po tayo ng kasalanan everyday, no, sabihin na natin sa loob ng isang araw, isa na lang yung kasalanan natin. I-times na lang po natin sa edad natin ngayon. Sabihin na lang po natin. No po, nakailang kasalanan po kaya tayo everyday na nagagawa po natin sa Panginoon? Madami. Alam niyo po, mga magulang na kasama ko ngayon, dahilan bakit ako nakakatayo in front of you? Dahilan bakit po kayo nakaupo ngayon dyan sa umagang ito? Dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. Bakit kailangan mong magtaas ng kamay? Alam niyo po, ang sarap umawit kanina. Naramdaman niyo po ba yung presensya ng Panginoon? Alam niyo po yun, yung ibinabalik mo sa Panginoon yung katapatan at kabutihan niya. Yung sa kabila ng hindi ka karapat-dapat, pinaging dapat ka ng Panginoon.
Yung sa kabila ng ikaw ay sumasablay, nananatiling tapat ang Diyos sa buhay po natin. No one is truly righteous on their own eyes. Wala kahit isa. Wala pong sino man ang tunay na matuwid sa kanilang sariling mga mata. Alam niyo po mga magulang, in Romans 3 verse 10, ano po sabi ng Bible? Pwede po ba nating basahin ng malakas? 1, 2, ready, begin. There is no one righteous, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. No? Pulsuhan nyo nga po yung katabi nyo. Sige po, hawakan nyo po sa kamay yung katabi nyo. No? Alam niyo po, sino po mag-a-agree po sa akin? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka matuwid, hindi ako matuwid. Pareho lang tayo. Amen? Amen? Sabi ng Bible, wala daw pong matuwid, wala kahit isa. And the law exposes our failure. Nilalabas po ng batas ng Diyos yung ating pong kabiguan. Next slide po tayo. No? The law exposes our failures. No? Nilalabas po ng batas ng Diyos. The purpose of the law, the purpose of 10 commandments was not to make us righteous. Yung purpose po ng 10 utos ng Panginoon, hindi po para gawin po tayong matuwid. No po? Hindi po nagbigay ng 10 commandments para gawin tayong righteous in the eyes of God. Okay? But the purpose of the 10 commandments is to show us how unrighteous we are. Kundi para ipakita po sa atin kung gaano po kaliko ang ating pong mga buhay sa harapan ng ating Panginoon. Pastora, totoo? Ano po sabi ng Romans 3 verse 20? Tignan po natin. Sabi po ng Bible. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of your sin. Ano po sabi sa Tagalog? Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So meaning to say, no, may kautusan, may batas ang Diyos, hindi sa good works para mapawalang sala ang bawat isa po sa atin. Hindi sa mabubuting gawa. No po, ang dahilan para po tayo ay mapawalang sala sa ating pong mga kasalanan. Sabi po ng Bible yan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. So meaning to say, meron pong utos ang Panginoon, meron pong batas ang Diyos na binaba para sa bawat isa po sa atin just to show us kung ano po ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, tayo po ay mapalad sapagkat ang Panginoon po ang dahilan bakit po tayo nakakapagpatuloy sa kabila ng ating iba't ibang mga sitwasyon. Amen po ba? Amen? Mapalad po tayo. Kasi bakit? Sa kabila po ng ating pong nangyayari po sa ating kapaligiran, alam niyo po yon, nakakaranas po tayo ng pagmamahal sa Panginoon. Can I hear aloud? Amen. Alam niyo po, ang Diyos hindi namimili ng taong mamahalin. Mahal ng Panginoon ang makasalanan, even ang hindi makasalanan. Alam niyo po yon, mga magulang at mga kapatid, no? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Naglabat po tayo. At habang naglalaba tayo, ang ginamit po nating gamit ay yung tubig pa rin na madumi. Tanungin ko po kayo, kamusta po yung nilaban po natin? Madumi pa rin. Ganon din po sa paningin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Like trying to clean what? A stain doon po sa ating mga shirt, no? With dirty water. Pero our best efforts are still filthy rags sa mata ng Panginoon. Yung ating pong mga pinakamahusay na pagsisika para mapaputi yung ating sarili. Pero sabi ng Bible, filthy rags pa rin. Maduming basahan pa rin sa paningin ng Diyos. Paano yung pastora? Ito po yung sabi ng Isaiah 64 verse 6. Pwede po ba nating basahin ng malakas? 1, 2, ready, begin. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalantana tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So dito makikita po natin lahat ng pagsusumikap ng tao para linisin yung kanyang sarili, doing alin? Gumagawa ng kabutihan,
nagpapakabait. Sino po sa inyo dito may kilalang mabait, mabuti? Lahat po ng alin, lahat po may mga kakilala po tayo, mga mabubuting tao. Tama-tama. No? Pero alam niyo po, kahit mabuting tao sa paningin po natin, wala pa rin po iyong alin. Wala pa rin po iyong alin. Marumi pa rin po iyon sa paningin po ng Panginoon. Filthy rags pa rin. Maruming basahan pa rin sa paningin ng Panginoon. That is bad news. Amen? Meaning to say, tayo po bilang mga tao, no po, hindi po yung mabubuting gawa ang nagpapalaya sa atin. Kundi ang nagpapalaya po sa atin ay yung ginawa ng Panginoong Yesus 2,000 plus years ago sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang nagpalaya sa bawat isa po sa atin. Yung una, sabi natin, makasalanan tayo. We are maduming basahan. No? Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo sumasablay. Walang tao na nakaabot sa panuntunan ng Panginoon. But there is good news. Sabihin mo sa katabi mo, there is good news. No? Ang good news, no, ay mayroong provision. Mayroong God's provision sa bawat isa po sa atin. Next slide po tayo. And that is Jehovah Sidkenu, our righteousness. May provision po ang Panginoon. Yes, sumasablay po tayo. Yes, nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Pero alam niyo po, hindi na po yung kasalanan po natin ang nakikita po ng Panginoon every time we come to Him. Pero ang nakikita na po ng Panginoon every time na tinitignan niya tayo, yung ginawa ni Kristo 2,000 higit na taon nang nakalipas. Yun po ang tinitignan niya, dahilan para po tayong lahat ay makapagpatuloy sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen on that? Amen? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, mapalad po tayo. Sapagkat tayo po ay dinamitan ng Panginoon ng kanyang katuwiran. Dahilan, bakit po tayo nakakapagpatuloy sa lakad po natin sa Panginoon. And the prophecy fulfilled in Jesus. No? Yung propesiya in Isaiah, nangyari po ito sa ating Panginoong Hesukristo. No? Nagkaroon po ng katuparan yung propesiya. Dito makikita po natin in Jeremiah 23 verses 5 to 6. No? He is the righteous branch of David. Meron pong, meron pong matuwid na sanga na nagmula sa lahi ni David na sinasabi po ang Biblia. Ano po iyon? Basahin po natin. In Jeremiah 23 verse 5. 1, 2, ready, begin. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Verse 6, magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ang ating katwiran. Wow, salamat sa Panginoon. Ano po sabi ng Bible? No, from the lineage of David, lalabas ang isang righteous branch. Yes, makasalanan tayo. Yes, dapat tayo ang magbabayad ng ating mga kasalanan. But there is good news. Ang good news, pinagbayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Hindi mo na babayaran, no? Kundi ang Panginoon na ang nagbayad. Why? Because He loves you and me. Naniniwala po ba kayo, mahal po tayo ng Panginoon? At alam po ng Panginoon yung ating pong mga sitwasyon. Alam po ng Panginoon yung mga pangyayari po sa ating mga buhay. There are times, no po, may mga pagkakataon na kumakalimot tayo sa Panginoon. Kaya nga, doon sa mga panahon na makakalimot ka sa Diyos at babalik ka sa dati mong buhay, pag-isipan mo pong mabuti. Bakit? Ang mahal ng pinangbayad ng Diyos para sa iyo. Ang mahal ng pinangbayad ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Buhay, dugo ang pinangbayad ng Panginoon para maranasan po natin ang totoong kalayaan. But you know what, brothers and sisters, sometimes bakit po tayo bumabalik doon sa dati nating sitwasyon at pangyayari sa ating buhay? Tayo po ang pumipili. Matagal ka na pong tinanggal ng Panginoon dyan.
Kung may mga bagay sa buhay mo na alam mong nagpaparumi, no, at nagpapawalay sa iyo sa Diyos, huwag mo nang balikan. Mga magulang, nakasama ko ngayon ang mahal ng pinangbayad ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Buhay at dugo ng Panginoon ang nabubo sa krus ng Kalbaryo para lang bigyan po tayo ng kalinisan na meron po tayo at ideklarang tayo po ay matuwid sa paningin po ng Panginoon. Can I hear amen on that? Amen? So ano po sabi ng salita ng Panginoon? Nagkaroon ng great exchange. Dapat ako magbabayad, dapat ikaw magbabayad. No? Pero sabi ng Panginoon, hindi kaya ng anak ko at hindi ko kakayaning makita yung anak ko na mapapako at mamamatay. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? In 2 Corinthians 5 verse 21, sabi, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. And this is the core of the message. Ito po ang sentro ng mensaheng ito. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, tayo po ay nandito ngayon, ine-enjoy yung kalayaan na ating pong natamo mula sa Kanya. Jesus took the sin, took our sin upon Himself on the cross. Kinuha po ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating sablay. Dinala niya sa krus ng Kalbaryo para sabihin wala ka nang dapat pagbayaran. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka nang dapat pagbayaran. Come on, let's talk. Kausapin po natin yung katabi natin. Wala po tayo nang dapat pagbayaran. Kinuha na po ni Jesus ang ating pong kasalanan. He gave us perfect righteousness. No? Bakit perfectong righteousness? Sometimes, dinidefine ka ng tao according sa behavior mo. But I want you to know na kahit i-define ka ng tao according sa ginawa mo, you are already defined by God. No? Ang magmamatter na lang po dapat sa atin, yung sasabihin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Can I hear aloud, amen? Hindi yung sasabihin kasinungalingan ng tao. Minsan ang demonyo ganito o di ba? No, pasimba-simba ka pa, mamaya babalik ka lang uli sa dati mong buhay. No? Pag araw ng linggo banal, pag araw ng Lunes hanggang Sabado, back to the normal, back to the old life. Ang Satan ganyan po minsan No? Alam niyo po yon, i-convict tayo. Sasabihin po sa atin, paparatangan po niya tayo ng mga kasalanan po natin in the past. But again, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa po sa atin, yung ginawa po ng Panginoon na pagbibigay ng perfect righteousness. No? This is divine. This is supernatural. No po? This is a supernatural transaction made by God. Ito po ay ginawa ng Panginoon para sabihin sa kaaway, huwag mo silang singilin. Wala silang dapat pagbayaran sa'yo sapagkat tinapos ko ang laban 2,000 plus years ago sa krus ng Kalbaryo. Kung nag-a-agree ka dyan at naniniwala na ang Panginoong Yesus ay namatay para sa'yo, papalakpak ang mga kamay na yan para sa Diyos na buhay sa umagang ito. Come on! Better! Hallelujah! No po? Kaya nga po mga magulang at mga kapatid, sa tuwing ikaw ay dinadaya at tinutokso ng kaaway to go back to your old life, no? Mag-isip-isip ka. Ang mahal ng pinangbayad ng Diyos para sa iyo. Ang mahal ng binayad ng Diyos para lang magkaroon ka ng ng totoong kalayaan. Ang mahal ng pinambayad ng Panginoon para lang deklara kang matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya nga wag po nating pabayaan na ibalik natin yung ating mga sarili sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa ating manlilika. Wag po nating hayaan na yung dating hinanguan mo, pinaghanguan mo, tinanggalan ka na ng Panginoon, tinanggal ka doon, mula sa darkness into light, nilipat ka na, wag ka nang pabalik-balik. Wag mo nang hayaan na yung righteousness na dinamit sa iyo ng Panginoon, maging unrighteous ka ulit. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kasi ako po naniniwala, a righteous judge cannot simply let guilty person go free.
Yung isa pong matuwid na hukom, hindi po siya basta-basta hahayaan na palalayain lang yung isang taong nagkasala. Kasi matuwid siya eh. Ang tendency niya dapat pagbayaran. But you know what? Brinake ng Panginoon to. Brinake ng Diyos to. Yes, He is a righteous God. Yes, He is a righteous judge. Pero brinake ng Panginoon to alang-alang sa pagmamahal niya sa bawat isa po sa atin. Can I hear amen on that? Alam niyo po, tuwing babalikan po natin yung ginawa ng Panginoon, ako po pag inaalala ko po yung dati kong buhay when I was young, lumaki po ako sa isang squatter. Yung bang paglalabas ka ng labas ng bahay niyo, ang makikita mo mga lalaki na nagkakarakrus. At pagkatapos yung amin pong daan, yan po ay isang malaking sabungan. Yung paglabas mo, makikita mo, napakaraming kalalakihan. Maya-maya, magwawangwang ang pulis. Bakit magwawangwang? Ayan na, nagtatakbuhan na yung mga lalaki. Nakikipasok sa mga bahay-bahay namin. Kasi bakit? Uhulihin na po sila. Bago pa nagkaroon ng arena dito sa may Malanday, yung San Diego muna ang naging isang malaking arena ng sabungan. Alam niyo po, pag dinitignan ko yung dati kong buhay, I raised sa isang squatter, na hindi ako papayag na maagrabyado kahit matanda pag nagkamali sa akin, maniwala po kayo, minumura ko. Hindi ko naisip. Actually, yung tatay ko, nung nagpastor ako, hindi niya naisip na sa aming magkakapatid ako magpapastor. Bakit? Nung bata ako, salbahe ako nung bata ako, hindi ako pumapayag na naagabyado nung bata ako, kapag ako tinignan mo, o ba titingin-tingin ka sa akin? Dukutin ko mata mo dyan nung bata ako, hindi po ako pumapayag na alam niyo po yon. Kahit yung nanay, sabi ko, sige, magsumpo ka sa nanay mo, pag-uuntugin ko kayo mag-ina. Ganong katapang, pero alam niyo po, pag binabalikan ko yon, binabalik sa akin ng Panginoon na how faithful He is sa buhay ko. Bakit? Kasi hindi po siya nagkamali. Alam niyo po yon, ang dumi-dumi ko, isa ako maruming basahan sa paningin ng Panginoon, yet tinawag ng Diyos. Isang sablay yung buhay ko. Wala po akong, alam niyo po yung wala po, sa aming magkakapatid, ako po ang black sheep. Mababait po yung mga kapatid ko. Pero alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako pumapayag, kahit matanda, sumasagot po ako. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon. Sino po sa inyo dito sa umagang ito nagpapasalamat sa Lord? Tinanggal po tayo ng Panginoon dun sa dati nating buhay at nilipat niya po tayo into righteousness. Nilipat po niya tayo into what? Into light. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Amen? So dito makikita po natin mga magulang at mga kapatid, binigyang katwiran po tayo ng Panginoon. Ano po ba yung resulta? Ano po yung resulta, receiving Jehovah's Sidkenu? The result of receiving Jehovah's Sidkenu. Ano po yung resulta ng pagtanggap po natin dito sa the God of righteousness? Una, nagkaroon po tayo ng tinatawag na justification by faith. Binigyang katwiran po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa Panginoong Kristo. Alam niyo po, yung nagdeklara siya, lahat pwede nang bumarel, lahat po pwede nang pwede nang bumato sa atin. Pero dahil diniklara niya na tayo po ay matuwid sa kanyang paningin, tayo po ay napawalang sala. And this righteousness is not earned, but this righteousness received. Hindi po natin ito pinagtrabahuhan. Hindi po natin ito, alam niyo po yun, hindi tayo gumawa ng mabuti, kaya po tayo nakakuha ng righteousness. Uulitin ko po, kahit gaano po tayo kabait, tingnan niyo nga po yung mata ng katabi mo, mabait po ba yan? Parang diskumpiyado po kayo Mabait po ba tayo? Alam niyo po mga magulang, kahit gaano pa po tayo magpakabait, pinapakita lang po dito na kaya po tayo nabigyang katwiran dahil po tayo po ay ginastify na ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, wala na tong babayaran, bayad na siya. Yung ginawa ko, 2,000 taon nang nakalipas, bayad na siya. Meaning to say, bago ka pa magkasala, bayad ka na. Hello. Bago mo pa magawa ang pagkukulang mo at pagkakasala mo, binayaran na ng Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Hindi po natin ito nakukuha
dahil pinagpagura natin, kundi nakuha natin ang righteousness dahil libreng tinanggap natin mula sa Panginoon. Can I hear amen on that? Na po, nagkamali tayo, yes, pero mga magulang at mga kapatid, kahit nagkamali tayo at patuloy na nagkakasala at nagkakamali, mayroon pong justification ang ginawa ang Panginoon. No? So, wala po tayong alin? Wala po tayong pangamba. Sino po sa inyo dito dati nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pag nagkakasala po tayo, guilty po tayo? Taas po ang kamay. No po? Alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, totoo po, di po ba? Nagigil tayo pag nagkakamali tayo at nagkakasala tayo. Baka mamaya naman, kung kailan naging Kristiyano tayo, nawala na tayo ng guilty feeling. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pag nagkakamali po ba tayo, nagigilty pa rin po tayo? Mga magulang, tinanggal ka na ng Panginoon doon sa baboyan. Sorry for the word, Tinanggal na po tayo ng Panginoon doon sa baboyan. Nandun tayo before Tinanggal ka na ng Panginoon doon sa, alam niyo po, yung maduming kalalagayan ng buhay mo. Huwag mo nang hayaang bumalik-balik ka pa doon. Huwag na po nating hayaan na yung buhay natin ay pinapagamit pa rin natin sa demonyo up until today. Pwede po ba ako makiusap sa inyo? Yung pinambayad ng Panginoon, mahal. Yung pinambayad ng Panginoon, alam niyo po yun, napakalaki. Buhay ang pinambayad ng Panginoon. Huwag na po nating hayaan na babalik na naman po tayo sa dati po nating buhay. Amen? Ano po sabi ng Romans 3 verse 21 to 26? Ito po yung verse na kung saan pinawalang sala ng Diyos ang tao po, sa kanyang kasalanan. Ano po sabi ng 21? Ngunit ngayon, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagamat ang kautusan at ang propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Verse 22, kayo po, 1 to ready, begin. Verse 23, sapagkat ang lahat ng nagkasala ay walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Sino po nagpalaya sa atin? Si Jesus. Tinuring na matuwid. Nagkakasala? Yes. Pero ang sabi ng Bible, dineclare righteous in the eyes of God. Dineklara po tayo na matuwid sa paningin ng Panginoon. Ano po sabi ng verse 25? Siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Sapagkat nung unang panahon, nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na nagawa ng mga tao. Verse 26, last verse. Ngunit ngayon ay ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Sino po sa inyo sa oras na ito sumasampalataya kay Jesus? Taas ang kamay. Amen? No? Lahat po tayo na naririto. Kaya nga sabi ng Bible, tinuring na po tayong matuwid sa paningin ng Panginoon. Salamat sa Jehovah Sidkenu. Dahilan, bakit nakakapagpatuloy tayo sa buhay na ito. Sa kabila ng ating mga flaws, sa kabila ng ating mga sablay. Alam niyo po, uulitin ko, hindi lamang ang mga government officials ang nangangailangan ng righteousness. That even we Christians, no? Alam niyo po yung, we tend to what? To commit sins against God. No po? Nagkakaroon po tayo ng sablay at nakakagawa at nakakapag-isip po tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Pangalawa, no po, ano po yung resulta? Ano po yung result ng alin? Ng receiving Jehovah Sidkenu sa buhay natin? First, nagkaroon po tayo ng justification by faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. We are being justified by God. Pangalawa, nagkaroon po tayo ng peace with God. Nagkaroon ng pagbabate ang banal na Diyos at ang makasalanang tao. Nagkaroon ng pagbabate. Kung dati, no, tayo po ay kaaway ng Diyos.
Siyempre, when we are made right with God, no po, we have peace with Him. Pag tayo po ay pinawalang sala, no po, ginawa ng Diyos na matuwid sa Kanyang paningin, nagkakaroon po tayo ng pagbabate sa Kanya. Kung dati ang tingin po sa atin ay kaaway ng Diyos, kalaban ng Diyos, pero mga magulang at mga kapatid na kasama ko po ngayon, ang tingin na po sa atin ng Panginoon ay Kanyang mga kaibigan. We are the friends of God. No po, tayo po ay mga kaibigan ng Panginoon. Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Kaya nga mga magulang, pagbabalikan po natin yung katapatan ng Panginoon, walang pagsidlan yung aking kagalakan. Why? I am not worthy. I am not perfect. Sumasablay ako, nagkukulang ako, yet yung kanyang kahabagan ang ating patuloy na nararanasan araw-araw. Biyaya, sukdulang biyaya ng Panginoon ang dahilan bakit po tayo nakakapagpatuloy sa ating pong mga buhay. Romans 5 verse 1. Ano po sabi ng Bible? Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung dati kaaway ako ng Diyos, salamat sa Panginoon, di niya na ako kaaway. Amen? Kung dati kaaway ka ng Panginoon, salamat sa Panginoon, tinuring kang alin, kaibigan ng Panginoon. Can I hear aloud, amen? Sino po sa inyo dito natutuwa, tinanggal ka ng Panginoon mula sa darkness at nilagay ka sa light? Taas ang kamay. No? Mga magulang at mga kapatid, yes, tamang sumasablay ka. Yes, tamang nagkakamali po tayo. Pero salamat, hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin pong lahat. Can I hear aloud, amen? The hostility is gone. Yung poot ng Diyos na wala. Bakit? Because kung ano yung ginawa ni Jesus in the cross of Calvary. Yung poot ng Panginoon na bura. Yung galit ng Panginoon na bura dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. We are no longer His enemies, but we are children of God. Tayo po ay mga anak na ng Panginoon. Alam niyo po, ano po ba ang dapat buhay ng anak ng Diyos? Tanungin ko po kayo. Ano po ba dapat ang buhay pag sinabi mong nagpapa-identify ka as sons and daughters of God? May anak po ba ng Diyos na punong-puno pa rin ng galit up until today? Malapit na po ako matapos. Meron po bang anak ng Panginoon na, alam niyo po yun, minsan kay Lord, minsan sa kaaway? Meron po bang anak ng Panginoon na nagpapa-identify as children of God, yet ang itsura hindi mukhang anak ng Diyos, anak ng kaaway? Meron po bang anak ng Panginoon na nagpapa-identify Christian, Christ, pag sinabing Christian, Christ, I am nothing, no? Pag wala si Kristo, wala po tayo. That is the meaning of Christian. Pero bakit hanggang ngayon punong-puno pa rin ng sama ng loob? Mga magulang at mga kapatid na kasama ko ngayon, walang anak ng Diyos ang nagpapatuloy sa pagkakasala. At wala pong anak ng Panginoon ang nagpapatuloy doon sa putek. Sorry po sa salita. Wala pong anak ng Panginoon na nagpapa-identify na anak siya ni Lord, but pag Monday and Saturday, back doon sa dating buhay. Wala pong ganon. Kasi po, ako naniniwala, ang pinangbayad ng Diyos sa iyo at sa akin, dugo, buhay. Kaya wag mong hayaang bumalik ka sa mga bagay na nagpaparumi sa iyo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Wag po nating hayaan na babalik po tayo sa mga bagay na nagpapasakit sa damdamin ng Diyos. And this is the last. What is the result na magkaroon po tayo ay matanggap po natin yung Jehovah Sidkenu sa ating pong mga buhay? Una, sabi natin, nagkaroon tayo ng justification by faith. No? We are justified. No, pinawalang sala tayo. Sinabi sa atin, tinuring tayo na walang kasalanan. Pangalawa, nagkaroon po tayo ng peace with God. Ibig sabihin, ikaw at ako, naging bati na tayo ni Lord. Pag tinitignan ka ng Ama, ang nakita niya yung ginawa ni Jesus 2,000 plus years ago. Kaya may kapayapaan tayo sa Diyos. And lastly, na result po ng ating pong
tawag dito, ng resulta ng pagtanggap po natin sa Jehovah Sidkenu sa ating pong mga buhay. Pangatlo po, nagkaroon po tayo ng access to God's presence. Nagkaroon po tayo ng access sa presensya ng Panginoon. Kung dati, wala kang access. Kung dati, wala po tayong katuwiran. Mga magulang, ang isa sa binalik sa iyo ng Panginoon, yun po yung kalayaang makalapit sa Kanya sa kabila na ikaw ay nagkukulang. Ang isa sa nirestore ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, yung dinamitan ka ng Panginoon ng righteousness. Yung bang pag tinitignan ka ngayon, may masasabi yung mga taong nakapaligid sa'yo, yes. Pero hindi na magmamatter yung sasabihin ng tao kasi bakit ang mahalaga sa'yo yung sasabihin na ng Panginoon. Yung bang pag tinitignan ka ng tao, maaaring ang nakikita nila yung nagawa mo in the past. Pero pag tinitignan ka ng Panginoon, ang nakikita ng Panginoon yung ginawa ni Jesus sa krus. Yung bang pag tinitignan ka ng Panginoon, hindi na yung mga mali mo yung nakikita ng Panginoon. Yung bang pag tinitignan po tayo ng Panginoon, hindi na yung sablay po natin yung nakikita ng Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, the righteousness of Christ give us a bold access to God's presence. Yung katwiran na binigay ni Kristo ang nagdala sa bawat isa po sa atin para malaya po tayong makalapit doon sa trono ng mahabaging Diyos. Dahilan, bakit ka nakakaawit paglinggo? Dahilan, bakit nakakapagtaas ka ng kamay? Dahilan, bakit alam niyo po yun, na sa kabila ng lahat ng sablay, eto ka pa rin, nabibigyan ng pagkakataon para makapagbalik ng papuri sa Panginoon. Dahil lang po iyan, sa mayamang biyaya ng Diyos. Sukdulang biyaya. Sukdulang biyaya ang nagdala sa atin para magpatuloy sa takbuhin po natin ngayon at araw-araw. Sukdulang biyaya ang nagdala po sa atin para magkaroon po tayo ng access upang makalapit sa Panginoon. Ano po sabi ng Hebrews 4 verse 16? Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Mga magulang at mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung lakad mo sa Panginoon sa mga oras na ito. I don't know what is your life from Monday to Saturday. Hindi ko po alam. I don't have any idea. Pero ako po naniniwala. Bakit po tayo nagpapatuloy? Kasi ang Panginoon, mahal na mahal tayo. Sabi po ng isang awit, hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Tinanggal ka na ng Panginoon sa mga bagay na nilinis ka na. Pero pag bumabalik ka pa rin doon sa mga bagay na nilinis ka na, may problema na. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kung alam mong nilinis ka na ng Panginoon, hindi ka magtatampisaw sa mali. Kung alam mong tinanggal ka na ng Panginoon doon, hindi mo na i-enjoy yung kasalanan. Kasi tinanggal ka na doon. Dinamitan ka na ng righteousness ni Jesus. At nawa, yung righteousness ng Panginoong Yesus, hahantong hanggang langit. Kasi mga magulang at mga kapatid, lahat po tayo nagkakamali. Nagkakasala sa paningin ng Panginoon. Pero wag naman po nating abusuhin yung biyaya. Yung biyaya ng Panginoon na lagi niyang binibigay sa bawat isa po sa atin. Wag nating abusuhin. Kasi mahal ka ng Panginoon. Sana wag po dumating yung pagkakataon na kung saan mahaabutan tayo ng pagdadaing ng Panginoon na hindi po tayo tapat sa Kanya. Sa oras na ito, hindi ko alam kung ano po yung ating mga sitwasyon. Kasi maliwanag po ang Bible. Obedience is better than sacrifice. Kahit magpagal ka ng magpagal. Kahit magsakripisyo ka ng magsakripisyo sa ministry, ibuhos mo na yung buo mong lakas at buhay. Kung di naman po tayo susunod sa Panginoon, walang saysay po yung ating pagpapagal. Kaya nga, it is a reminder for all of us this morning. Mahal ka ng Panginoon.
Kung minsan ka napawalay sa Panginoon, go back. Bumalik ka sa Panginoon. At handa ang Diyos na magpatawad sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay tatayo sa presensya ng Diyos sa umagang ito. As you come to the very throne of grace of God, habang ikaw ay nakatayo, gawin po nating altar yung ating pong kinatatayuan sa umagang ito. Kung sa tingin mo, dumadating po yung pagkakataon na nabibigo mo ang Panginoon sa buhay mo, at dumadating ka sa sitwasyon na bumabalik ka doon sa pagkakataon na nagiging unrighteous ka sa paningin ng Panginoon, this is the moment, this is the time na ginawa ng Panginoon. Come to Him. Lumapit ka sa Panginoon sa umagang ito at patuloy na magpasiyasat sa Panginoon. Huwag mong tignan yung nasa kanan mo. Huwag kang mag-observe. Huwag mong tignan yung nasa kaliwa mo. It is between you and the Lord right now. Habang ikaw ay nakapikit, habang ikaw ay nakayuko sa umagang ito, it is between you and God. Come to Him. Come to Him right now. Hallelujah. Ora karabasi karabababababahay. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God, sa sukdulang biyaya. Dahilan kung bakit kami nakakatayo sa presensya mo. Dahilan kung bakit nagkaroon kami ng access na makalapit sa iyo. Ora karabasi karabababahay. Hallelujah. As we sing this song, gawin po nating awit ito sa Panginoon na kung saan, Lord, alam mo po yung aking kalalagayan sa iyong harapan. Nagpapakumbaba ako. Umaamin ako sa aking mga pagkukulang at pagkakamali sa iyong harapan. If you are that person at nakikita mo ang iyong sarili na malayo na sa presensya ng Panginoon, this is the time to go back. This is the time to go back to the very presence of God. Hallelujah. Ora karabasi karababahay. Ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos, hallelujah, ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan. Hallelujah. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya. Bisan mo pang awitin sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Kung ikaw ay nagpapasalamat sa sukdulang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Ora karabasi karababababahay. Kapatid, mayaman ang abag ng Panginoon sa iyo sa araw na ito. The Lord is embracing you this morning. He is declaring you and He justify you sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Oh, hallelujah. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan
bless your name, O God. Hallelujah. Kahit Ikaw na nakakaranas ng sukdulang biyaya ng Panginoon. Lift up your hands towards heaven this morning. Oh, hallelujah. Walhatian, salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos, ang pag-ibig mo, Panginoon. Diyos Ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay namin, O Diyos. pa sa buhay ko. Salamat sa O Diyos. Come on, people of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, rakarabasikarabababashekarabahay. Kahit Lahat ng pandaraya, Panginoon, ng kaaway sa umagang ito. Lahat ng nilalagay ng kaaway sa kaisipan ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, we are declared righteous in the eyes of God. And this morning, O God, patuloy, Panginoon, na tatayuan po namin yung ginawa mo, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy na tatayuan po namin, Panginoon, ang aming kalalagayan bilang anak mo at bilang kaibigan. Sa umagang ito, hallelujah, Lord, hindi magmamatter ang sasabihin ng kaaway. Ang magmamatter ang sasabihin mo sa amin pong mga buhay. Oh, rakarabasikarabbahay. Oh, harakay sikarababahay. sukdulang biyaya. Pwede po ba sa umagang ito, hawakan po natin yung kamay ng nasa kanan natin, nasa kaliwa natin. Let's pray for one another today. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng pandaraya ng kaaway, lahat ng nilalagay ng kaaway para sabing unrighteous pa rin tayo. Today, in the mighty name of Jesus, you pray for one another today. Ipanalangin mo yung nasa kanan mo, nasa kaliwa mo. Huwag kang mag-observe. Don't just observe. As you close your eyes, hallelujah, pray. Pray right now. Hallelujah. Lord, patuloy kaming lumalapit. Patuloy kami, Panginoon, na dumudulog ng sama-sama. Lord, naniniwala, Panginoon, you declare us righteous. Hallelujah. You justify us by faith through Christ Jesus, Panginoon. Nagkaroon kami ng kalayaan. Nagkaroon kami ng pagbabate sa banal na Diyos. And today, Father, Lord, patuloy naming ipagpapasalamat na nagkaroon po kami ng access sa iyo. Nagkaroon po kami ng access sa iyo. Malaya kaming nakakaharap sa iyo. Malaya kaming nakakadulog sa iyo. Come on, church, open up your mouth to the Lord right now. Open up your mouth to the Lord right now. Pray. Pray for one another. Pray for one another. Oh, rakarabasikarabbabahay. Walang salita ng Diyos ang mawawala ng kabuluhan. Sa umagang ito, ang salita ng Diyos ay magkakaroon ng application. Magkakaroon ng buhay. Magkakaroon ng rima into our hearts. And this morning, oh God, patuloy na malaya kang kumilos sa aming mga buhay. Oh, rakarabasikarabbababababahay. Pray! 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 Hallelujah! Hallelujah! Na mapagtagumpayan mo anumang gawa ng kaaway. Pray! Na mapagtagumpayan ng katabi mo anumang gawa ng kaaway. And today, Lord, we are declared righteous. We are declared righteous because of Jehovah Sidkenu. The Lord is our righteousness. The Lord is our righteousness. Oh, rakarabasikarabbabababababahay. The Lord is our
lalabas kami mula sa lugar na ito, nadala-dala namin ang katotohanan that we are made righteous before you. It because of our Lord Jesus Christ. And this morning, Lord God, yung kalayaan namin, di namin papanakaw sa demonyo. Paglabas namin mula sa lugar na ito, Lord, we will become firm Christian. We will become bold Christian. Tatayuan namin ang pagiging anak. Hindi kami, Panginoon, tatayo sa mga bagay na alam naming magpaparumi sa amin. But Lord, we will stand, Lord God. Lord, we will stand as your sons and daughters. We will stand as your friends. We will stand, Panginoon, hallelujah, as your children. This morning, Father, as we leave this place, hayaan mo nga po, Panginoon, na patuloy ka naming maranasan wherever we are. Wherever we go, Lord God, ang buhay namin ay patuloy na magiging halimbawa sa mga taong nakapaligid sa amin. Let's all lift up our hands this morning and let's continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. May His face shine upon you. The Lord bless the work of your hands. The Lord give you hope, peace, love, joy. The Lord increase your faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Let's